Hey guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mega love shout out sa Pinay na or helper na nakilala ko sa Central. Her name is Inday. Ayan, so nandun kami nakaupo sa my pier doon sa Lapag. Ayan, so kumain kasi kami. And then, merong isang babae na nakatingin sa akin. So, nginingitian niya ako. So, ngumiti lang din ako sa kanya. And then, isa pala siya sa viewers ko or subscriber ko. Pero umalis siya. And then, merong isa, naglalakad na kami ngayon, paalis na kami doon. Ito talaga, hindi siya nakatiis. Lumapit talaga siya sa akin. And then, nagpakilala siya na subscriber ko nga daw siya sa sa YouTube. Parati niya daw ako pinapanood. And 2 months na siya dito sa Hong Kong. So, sabi niya mag-comment daw siya sa video ko kasi tinanong ko siya kung ano pangalan niya. Sinabi niya lang sa akin is Inday. And then, sabi niya mag-comment na lang daw siya sa video ko para maalala ko daw siya. Ayan. So, thank you so much. Ilan na sila yung nakilala ko. So, yung iba, magugulat na lang ako guys. Ngingiti sila sa akin. So, ako naman, ngingiti lang din. Pero hindi ko kasi, sa dami nyo, hindi ko na kayo maalala. Pero sila, binabati. And then, para, alam mo yung nakaupo ako, tapos tingin siya ng tingin and smile siya. And then, napahinto pa nga siya konti. Pero parang nahiya siya, kaya umalis. Etong si Inday talaga, hindi talaga siya nakatiis. Lumapit talaga siya sa akin. And then, nagpa-picture siya. Ay, nakakahiya. Oh my God. Ayan, so nagpa-picture siya. And then, kinuha ko na rin yung cellphone ko. And then, yung isa palang subscriber ko, nakasama ko na ngayon gumala, si Sheila. Siya pala yung nag-take ng namin, picture. Ayan, so may picture din ako sa kanya. Nakakatuwa lang. Thank you. Mas na-inspire tuloy ako na mag-vlog para mas marami pa akong magawang video. Mas madami pa kayong malaman about sa Hong Kong. Ayan. So, yung chika ko pala ngayon is about sa late ko na sahod. Hindi naman super late, pero June 2 kasi ako dito dumating. So, dapat every 2 sa sahod na ako. Pero, nalilate siya. Nung nakaraan, unang sahod, maaga nila binigay. Kasi nung time na yun, text siya ng text sa akin sa WhatsApp. And, hindi ako nakaka-reply kasi wala akong load din. Hindi niya ako pinapakonect sa wifi. Kaya, maaga niya inabot yung sahod ko nung time na yun. Yung pangalawa, late siya nagbigay. Pero, okay naman. Medyo late lang talaga siya nagbigay. Parang 4 siya nun. And then, yung pangatlo is yun talaga umabot ng 7. Muntik pa niyang makalimutan kasi paalis sila nun. Papunta sila ng abroad, ng Thailand. So, ayun, pinalagpas ko kasi kahit papano okay pa. Wala namang problema. So, 7 niya binigay. And then, muntik pa niyang makalimutan. Pinapaalala lang ng amo kong lalaki. Ayan. And then, next is yung lalaki uli, yung nagpaalala sa kanya. Late uli. So, okay lang kasi as long as hindi umabot ng Friday ng gabi kasi kinaumagahan, day off ko, kailangan ko magpadala. So, ngayon, October 2, hindi niya ako binigyan ng sahod. So, nag-antay ako. So, nag-expect ako na ibibigay niya Biyernes ng gabi kasi alam niya naman na kinabukasan, aalis ako. So, bad trip ako guys. Umuwi kami ng Biyernes ng gabi, kagabi, wala siyang plano. Tapos narinig ko, sabi niya doon sa asawa niya, sa amo kong lalaki, na bukas nga daw aalis sila kasi nga kukuha sila ng sahod para sa akin, magwi-withdraw sila. So narinig ko yung pangalan ko, tinignan ko siya, ayan, sumumiti siya. So alam ko na tungkol yun sa sahod ko and medyo nakakagits ako konti. Pero guys, mainit talaga ulo ko kasi yung mama ko, nag-text sa akin yung pamangkin ko, nag-chat sa akin na hinahapo nga daw yung mama ko. And may sakit din yung papa ko, hinahapo din kasi nilalagnat sila kasi yung bagyo, 'di ba, galing ng Pinas. So nabasa sila ng ulan and hawa-hawa na. Ayan. So medyo nag-worried ako and tsaka yung pera ko talaga na natira is nasa 10 Hong Kong dollar na lang. And then day off ko na. And then may utang ako. May utang ako na 100 sa kaibigan ko. Kasi nagumala kami. So masyashort ako. Kasi 3 holiday, kailangan ko talaga kumain. So, may utang ako. Kailangan kong bayaran yun. Ang ginawa ko is, nanahimik ako. Kasi maiiyak na ako yung nagproblema na sa Pinas. And then,
kailangan ko pa ng pera kasi lalabas ako ngayon. So, nai-stress ako kasi hindi rin ako makakabiling pagkain kasi wala din akong pera. Kasi in-expect ko talaga, bibigyan niya ako. So, wala silang planong dalawang mag-asawa. And then, ano niya kasi, ugali ko kasi parati, pag umiinom ng gamot yung bata, pinupuntahan ko, tinutulungan ko siya, ganyan. And ina-assist ko. Pero kagabi hindi talaga guys, kasi masama na talaga loob ko. Kasi hindi nila naalala yung sahod ko. Samantalang yung trabaho ko dito is okay naman, hindi naman ako nagpapabaya. Bakit yung sahod ko parating ganun? So, nakatahimik lang ako dun sa kusina, naguhugas ako. And then alam niya ata na, kasi kahit kinakausap ako ng bata, hindi ko masyadong pinapansin, hindi na ako masyadong nag-iingay. Alam niya kasi pag hindi ako nag-iingay dito sa bahay, may mali. Ganyan kasi ako. Pag tahimik ako, dun siya kinakabahan. Ayan. Kasi nung nakaraan din na hinahanap niya sa akin yung strainer kasi nasira yung oven. So, kailangan namin ng strainer. And then ako yung parang pinagbibintangan niya na nilagay niya daw dyan sa cabinet. Bakit daw nawala? Ako daw naglinis. Parang ganun ba? Paulit-ulit niya. So, kinalat niya yung buong cabinet. And then, ako din, hindi ko talaga alam. Wala akong idea. And then, nakasabit lang pala dun sa gilid. Pero, bago yun, nagdadabog na siya. And then, narinig niya akong syempre, ano ko pa lang, wala pa akong isang buwan, nag-a-adjust pa ako. Siyempre sa Pinas, hindi naman ako ganto. So, napaganon talaga ako. Napaganon ako. And then, nanahimik siya. Nung nangyari yun, nahimik siya. Kasi, fight mode na din ako. Kaya minsan talaga pinipigilan ko rin yung sarili ko. Baka kasi hindi to maka ilang months lang, baka masagot ko na kasi hanggat maaari, ayoko talagang mangyari yun. Kaya hanggat maaari, pigil. Pero pag naririnig ng amo mo na humihinga ka ng malalim, medyo nagwo-worried sila niyan kasi alam nila na ano ka na din, nasasagad ka na din. Ayan. So, pagkatapos nun kagabi, tahimik ako sa kusina, naguhugas lang ako dun. So, alam niya na yon. So, ang ginawa niya, kahit dati pinabayaan niya yung mga mangkok dyan sa mesa na iligpit ko. Pero kagabi, pinagkukuha niya yung mga mangkok na ginamit nila and dinala niya sa kusina. So, pagpunta niya talaga sa kusina, sinabihan ko talaga sa agad. Hindi ko na lang i-English Sabi ko sa kanya, "Ma'am, pwede ko bang makuha yung sahod ko ngayon?" So, namula siya guys, namula siya. Sabi, tapos kunwari nagulat siya, pero acting niya, alam na alam ko talaga na bukas pa nila kukunin yung sahod ko sa bangko. Pa-acting siya. Alam mo ginawa nila guys, kasi wala silang maibigay sa akin. Yung pera na pang pamalengke niya na nililinis ko yan parati na nakalagay sa plastic, pinagkukuha niya doon yung mga 500 niya doon, siguro mga 3 yon. And then yung lalaki din, kinuhaan na niya din ng pera, piniga niya yung lalaki. Alam mo, siguro mga 10 minutes silang naghalungkat ng mga pera nila kung saan nila pinaglalagay. Meron kasi doon sa may cabinet, merong 1,000 din doon, 2,500. And then, doon sa may kwarto nila, meron din parang 2,500. So, inipon-ipon nila yon. And then, bilang siya ng bilang, natatawa na lang talaga ako. Mga 10 minutes sila guys na naghanap ng mga kaperahan nila kung saan nila pinagsisiksik hanggang sa nakaipon sila ng pangsahod ko. Sabi niya sa akin, pasensya na daw, ganto, ganyan. So, nakalimutan daw nila. Sabi ko, okay lang naman yun as long as kailangan talaga bago ako mag-day off is maibigay na. Ginanon ko talaga, bahala sila dyan. Sabi kasi ng lalaki, di ba ados yung sahod niya? Sabing ganun. So, sabi ko, okay lang kahit na malate. Basta kailangan, bago ako mag-day off, maibigay na kasi wala akong gagastusin paglabas. Ginanon ko talaga. Bahala sila dyan. At least, totoo ako sa sarili ko. And medyo nahihiya and nagigilty ako ngayon. Pero kailangan kong singilin, pinaghirapan ko yun. So, ang kapal talaga ng mukha ko. Siningil ko talaga kasi wala talaga. Ayun, so ang tagal nilang, tingnan nyo, may mga topic-topic pa yan, natatawa ako. Yung pera ilalagay ko na lang dito in case, ayan. So, i-edit ko na lang to. So, natatawa ako na kailangan mo talaga guys mag-speak out pag nasa tama ka naman. Kasi, pag binigay nila yan ngayon gabi pa, or bukas pa nila ibibigay yung sahod ko, anuhin ko yan. Sasabihin ko na lang, hindi ko na kailangan yan. Lumabas na ako lahat-lahat, wala kayong binigay. So, kasi iniinis nila ako pag grabe na yung late. Meron kasi ditong 10 days lang na malate sila. Pwede na silang magmulta hanggat hindi nila binabayaran. Grace period nila yon. Pag 10 days na hindi ka pa rin nila pinapasahod, pwede ka magreklamo and may babayaran sila sa'yo. Ayan. Kasi yung trabaho natin dito, hindi naman biro, tapos ginaganon. Kaya nainis talaga ako. Siningil ko talaga. Bahala. Ugali niya na kasi yan.
yung lalaki, tama naman sana magbigay, pero siya, inaano niya talaga, hindi niya binibigay ng oras. Kasi nung nakaraan, sinabi ng lalaki nga, nadulas yung lalaki, sabi, nandito na yung sahod mo, tapos sinaway niya yung lalaki, pinagalitan niya. Pero wala siyang nagawa, na binigay niya rin yung sahod ko. Ayan, so, dapat talaga, ibigay ko ano yung akin, kasi hindi na nga ako nag-aano eh. Ayan. So, ayun lang, na-share ko lang. And then, kunwari, pagulat siya. Pero, guys, nahiya siya, namula siya. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. And then, nataranta siya. Naghanap talaga sila ng mga kaperahan. And natatawa ako sa kusina. Tapos, nung binigay niya na sa akin yung pera, sabi ko, kailangan ko kasi yung both of my parents, sabi ko ganun, may sakit sila ngayon, so hindi ko alam, baka kailangan nila ng pera, kaya kailangan ko magpadala. Totoo naman talaga, hindi naman talaga ako nagsisinungaling. May sakit talaga yung ano ko. Kung hindi lang, kaya ko namang anuhin yung mga nasa 2,000 sa pera natin, kaya ko naman yung kuhanan ng pera. Pero kasi pamilya ko yun. And pag kasi ako nag-promise na magpapadala ako, kasi in-expect ko dala magbibigay sila, magpapadala talaga ako. May isang salita kaya kagabi nung hindi niya mabigay-bigay, talaga siningil ko talaga, kapal ng mukha ko. Totoo, ang kapal. Pero kasi pinaghirapan ko yan. Ayan. So, ayun lang, na-share ko lang. And thank you so much for watching. Kayo din, kailangan kapag 10 days na hindi binibigay yung sahod nyo, pwede kayong magreklamo niyan. Pwede kayong mag-chat sa kanya na ganito, 10 days na ganyan, para may proof kayo. And then, pag ayaw pa talaga magbigay, ireklamo nyo, meron kayong mga nasa 50,000 ata sa pera nila makukuha na parang damage. Ayan, pag nanalo kayo sa kaso. Ayan. So, pag sinasagad talaga ako nito, irereklamo ko talaga to pag talagang late ng late. Parati na lang kasi ganyan. Samantalang yung mga kaibigan ko, ang advance ng mga pasahod nila. Sa akin, ewan ko, anong hanas niya, bakit niya pinahihirapan. Ayan. So, ayun lang guys, na-share ko lang. Thank you so much for watching. Bye-bye.